Na-miss ko po ng isang linggo ang ating worship at yung ating pong prayer meeting noong Wednesday. So, kaya ako po ay nagpapasalamat din po sa Panginoon sa panibagong pagkakataon pong ito. And once again, muli po natin gunitain ang diwa ng Kapaskuhan sa ating pong mensahe ngayong pong umaga. At sa pagkakataon pong ito ay samahan po ninyo ako sa aklat po ng Lucas. So we will continue our series about Christ, our greatest joy. So because siya po dapat ang nasa gitna ng ating pagdiriwang, ang Panginoong Jesus. Luke chapter 24. From verse 36 hanggang verse 49. Okay, sige po, tayo po sandaling magsitayo muli para po sa pagbasa ng salita po ng Panginoon. Luke chapter 24, verse 36, as they were talking about these things, Jesus himself stood among them and said to them, "Peace to you." But they were startled and frightened and thought they saw a spirit. And he said to them, "Why are you troubled? And why do doubts arise in your hearts? See my hands and my feet, that it is I myself. Touch me and see. For a spirit does not have flesh and bones as you see that I have." And when he had said this, he showed them his hands and his feet. And while they still disbelieved for joy and were marveling, he said to them, "Have you anything here to eat?" They gave him a piece of broiled fish, and he took it and ate before them. Then he said to them, "These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled." Then he opened their minds to understand the scriptures, and said to them, "Thus it is written that the Christ should suffer and on the third day rise from the dead, and that repentance for the forgiveness of sins should be proclaimed in his name to all nations, beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things, and behold, I am sending the promise of my Father upon you, but stay in the city until you are clothed with power from on high." Sa Diyos po ang kapurihan, tayo po ay manalangin. Aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat pong muli sa umagang ito na kayo po ay maghahatid ng inyong pong salita. Tunay po na ang kagalakan ng aming puso ay hindi lamang sa panahon ng inyong pong pagsilang ng aming Panginoong Hesus, kundi sa panahon din ng kanyang muling pagkabuhay. Isa din po ito sa haligi ng aming kagalakan bilang inyong pong mga anak. Kaya o Diyos, patuloy po na ito ang manaig sa amin pong pakikinig ng iyong salita, at siya ring manaig sa amin pong pagdiriwang ng Kapaskuhan, Panginoon. Ang kaligtasan na inyong pong probisyon, ang kaligtasan na inyong pong kaloob, na tunay na napasa amin, Panginoon, sa iyo pong biyaya at sa inyo pong awa. Kaya salamat po, Ama. Pangunahan niyo po ang inyo pong lingkod. Itago niyo po lamang sa likod ng iyo pong kabanalan. Ang kaluwalhatian ay sa iyo po lamang. At ang lahat ng iyo pong ihahatid sa amin, bagay po na magbalik lamang sa iyo ng kapurihan, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayong muli, mga kapatid. Muli, ang ating pamagat is Christ, our greatest joy. So, what makes you joyful? Muli. So, dahil ba sa mga balita, tayo ay madalas makarinig ng mga Christmas na awitin o Christmas pasyalan. Yan, kasi yan yung mga napakikita natin ngayon sa TV, balita. So, sa lugar na ito ay may pagkagara-garang Christmas tree at mayroong kung ano-anong mga amenities or mga kumbaga features doon sa lugar na iyon na pinupuntahan ng mga tao at pinagkakalipungpungan, pinagkakaguluhan. So, which is very far, malayong-malayo po sa pinakatunay na mensahe po nito, or the truest message of it, and that is the salvation na kung saan naibigay po ng ating pong Panginoon. So, hindi po ito ang ating kaligayahan. Kung ano po yung mga kumukuti-kutitap at bumubusi-busilak sa ating pong mga tahanan o sa
sa bahay ng ating kapitbahay o sa munisipyo o sa kung saan man pasyalan, hindi po ito ang kaligayahan po natin. Kundi ang kaligayahan ng Kristiyano ay walang iba kundi ang ating Panginoon lamang. Ano po? Kaya ang ating objective po muli is to celebrate Christmas from a biblical standpoint. So, patuloy nating ipatong sa Biblia ang diwa ng ating pagdiriwang ng Pasko and to rekindle our joy by making Christ as the centerpiece of our celebration. So, let us put Christ at the center. Hindi lang ang Panginoong Hesus ay para bang nandun lang sa gilid. At ang bida ho is kung sino man yung character na sikat kapag Pasko. May tawag doon? May sako na dala. So, hindi po ito. Yan po ay isa sa counterfeit, na pinoportray or kumbaga ina-endorse ng mundong ito para hindi si Kristo ang maging focus po natin sa pagdiriwang po ng Pasko. So, last time po, ang ating pinag-aralan is that His incarnation is our joy. Ang kagalakan natin sa pagiging Kristiyano is siya'y dumatal. Siya'y nagkatawang tao. Hindi lang basta dumating ang Panginoon, siya po ay nagkatawang tao. So we should celebrate Christmas joyfully because He came down to us. So sabi po doon sa John 1, the Word became flesh. Ang salita o ang verbo ay naging tao. So that is pertaining to His partaking of the human nature. So siya ay isang personang dalawaang kalikasan. And we should celebrate Christmas joyfully, for in His human flesh, He fully obeyed the will of His Father. So there's the underlying purpose kung bakit po siya nagkatawang tao, and that is to obey kung ano po yung kalooban ng kanyang ama. So consistent po yan sa kanyang buhay, sa kanyang ministry. Lagi niyang binabanggit na ako'y naparito para tupdin ang kalooban ng aking ama. So hindi ho siya nagre-resist ever po sa kalooban ng kanyang ama hanggang sa kanyang kamatayan sa krus. And this is pertaining to His obedience that leads to our salvation. Ang kanyang pagsunod, ang kanyang pagpapahababa na nagbunsod ng ating kaligtasan. And also, we should celebrate Christmas joyfully for, sabi dito, Christ's coming in human flesh is the expression of God's outpouring love. So, patunay ng pag-ibig ng Diyos ang pagparito ng ating Panginoong Hesus. Kaya hindi ho totoo na ang Diyos ho ay some kind of tyrannical, mabagsik, na walang ano-ano ay basta na lamang kikitil ng buhay. Walang ano-ano ay basta na lamang papatay ng laksa-laksa. So, because it says, God so loved the world. Minahal niya ang sanlibutang hindi kaibig-ibig at ipinadama niya ito sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Siya'y naparito sa mundo. Okay? So, this is pertaining to His character of selfless love. Kaya, hindi ho pag-ibig ng tao sa kanyang kapwa ang tunay na mensahe ng Pasko. So, napapansin natin ng mga station IDs ngayon, nakafocus na sa pag-ibig ng tao sa kanyang kapwa. Hindi sa pag-ibig ng Diyos sa mga makasalanan. So, dinadivert po ng mundong ito kung ano yung tunay na mensahe ng Kapaskuhan. Kaya maging maingat po tayo. Baka tayo na LSS sa mga awiting ito o sa mga temang ito. Kailangan ang nananatili po sa ating kaisipan at nanariwa sa ating po mga puso ay ang mensahe ng pag-ibig ng Panginoon. Hindi ng pag-ibig ng tao sa kanyang kapwa. Masaklap pa, kapwa niya, kumbaga kasarian. Di ba? Ipinapasok na rin po sa panahong ito. So, Christmas is a festive moment for us. Amen? Amen. Dapat masaya ho tayo. Hindi ho pagka dumating ang Pasko, ang expectation natin agad, naku, tuyo ang aking Pasko. Kasi ang basihan natin para sabihin natin ang Pasko natin masaya at hindi ay material. Pero pagka inalala ho natin ang Pasko, pag inalala po natin ang Pasko ho, so ito ho ay magbunsod sa atin ng katuwaan. At ang katuwaan ito ay hindi nagmumula sa mga material na bagay,
kundi ito ay mula sa Panginoon mismo. We're supposed to be the happiest ones when we talk about it because of its essence. And that is our Lord Jesus Christ. Si Kristo mismo, bilang Diyos na nagkatawang tao. At hindi natin pwedeng ihiwalay ang kalikasan at ang mga ginawa ng Panginoong Hesus sa pagdiriwang natin ito. At dahil, sabi dito, yamang ito po ay isang aktwal na pangyayari sa kasulatan at nasaksihan ng mga alagad. Marami pong nagpatotoo, di ba? Sa Synoptic Gospels, makita ho natin si Tomas. So nagtestify siya talaga na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay. The rest of the apostles, hanggang sa kanilang huling hininga, pinatutuhanan nila ang Panginoong Hesus na muling nabuhay at nasa kanan na ng Ama. Di po ba? So, makikita ho natin na marami hong nagpatunay ng kanyang kapanganakan. So, is His resurrection. So, hindi lang po ang incarnation ang maging, kumbaga, pinaguhugutan natin ng kagalakan bilang Kristiyano para magdiwang tayo sa panahong ito. Isa din sa pinaguhugutan po natin ng ating kagalakan sa pagdiriwang ng panahong ito is ang Panginoong Hesus bilang nabuhay muli na Kristo as the resurrected Christ. That's why not only the incarnation is our joy, but also the resurrection. Kaya ito yung ating ikalawang punto. His resurrection is our joy. In connection with His humanity. Sa kanyang pagiging tao, isa din sa ating pinagdiriwang ay ang kanyang muling pagkabuhay. That's why ang kagalakan po hindi ho dahil Pasko. Yan po ay sabi nga all year round. Dapat buong taon tayong nagdiriwang. Totoo po sa isang banda na araw-araw ay Pasko. At mas applied ho yan sa atin. Kasi ang Pasko hindi ho yan for December lang. Because ang mensahe ng Pasko ay para sa lahat ng panahon. Ganun din ho ang muling pagkabuhay ng Panginoon. That's why not only the birth but also the resurrection. He rose again from the dead pertaining to His human nature. So, kaya ito pong ating first and second point, kung mapapansin po natin, is nakafocus po ito doon sa kanyang human nature, sa kanyang pagkatao. Kaya imposible ho ng isang tao magkaroon ho siya ng dahilan para magsaya at magdiwang, pero hindi siya naniniwala sa kalikasan ni Kristo bilang tao. Parang illogical. Ano po? So, we cannot connect the dots. Ika nga, pagka halimbawa, sa panahong ito, nagdiriwang ang isang tao, pero hindi naman niya pinaniniwalaan si Kristo sa kanyang kalikasan. Ayon sa kanyang nature bilang tao, as well as sa kanyang nature bilang Diyos. Kaya hindi po bari. Ano po? Kaya, pertaining to His human nature, kailangan pong tanggapin na may pananampalataya ang kanyang kalikasan bilang tao, siya ay nagkatawang tao, at ito ho isa ding basihan para ipagdiwang natin ng may kagalakan ang Kapaskuhan. So, number 2 again is that His resurrection is our joy. Together with the birth of Christ, we celebrate the bodily resurrection of Christ. Hindi na natin kailangang hintayin pa ang pagkabuhay para ipagdiwang ang resurrection ng Panginoon. Hintayin pa natin mag-Marso, hintayin pa natin mag-Abril para ipagdiwang ang muling pagkabuhay ni Kristo. No. Every Sunday, every day is our time to celebrate. Araw-araw tayong nagdiriwang, araw-araw tayong masaya. Kahit medyo challenging ang buhay natin, kahit marami tayong pagsubok sa mga oras na ito, sa iba't ibang bahagi or areas ng ating buhay, there's always a reason to celebrate. There's always a reason to thank the Lord. Lagi tayong may dahilan para pasalamatan ng Diyos. Lagi tayong may dahilan para papurihan ng Diyos. Lagi tayong may dahilan para magalak sa Panginoon. Amen? Kaya hindi ho pwede na, halimbawa, atin tayo ng church, parang December feels, dapat pero Holy Week. Yan. Ina-advance na natin ang
Biyernes Santo dahil sa kalungkutan. Ano po? Mukhang ano talaga, yung mukhang walang kagalakan. Nahaharap tayo sa presensya ng Panginoon. Alam ng Diyos ang laman ng ating puso. Alam ng Diyos yung motibo natin sa pagpasok natin sa bahay panambahan. So, again, mga kapatid, lahat ng ito ay dahilan po natin para magalak po tayo at magdiwang po tayo. Ano po? So, we celebrate the bodily resurrection of our Lord not only in Resurrection Sunday, but every day. We celebrate with 3 important things. Ano po? So, meron tayong 3 importanteng katotohanan kung kaya ang pagdiriwang po natin maging sa muling pagkabuhay ng Panginoon, kasi nga ang theme po natin is about the Lord Jesus, not only about Christmas. Ano po? But Christmas is the starting point. Ano po? Kung kaya ipinagdiriwang din po natin ang muling pagkabuhay at ang iba pang mga importanteng events sa Panginoong Jesus. Kasi ito ho yung simula, itong kapanganakan niya. Kaya yung ikalawa po natin is the resurrection o ang muling pagkabuhay. So, we have 3 important things at ito po makikita ho natin sa subpoint po natin that number 1, we should celebrate the resurrection for in fact, He rose again from the dead. Hindi po ito isang myth, hindi po ito isang kwento lamang, hindi po ito isang pelikula katulad ni Catherine Bernardo at ni Alden. Ano ho? Na talagang tumabo ng limpak-limpak. So, hindi po ito isang pelikula na hango lang sa kaisipan ng sumulat. Hango lamang sa matatalinong tao noong unang panahon. This is in fact. Okay? Ito po'y katotohanan na sinasabi po ng Biblia. He rose again. So, binasa po natin kanina in Luke 24. So, yung ating binasa po kanina, in Luke 24, the disciples, so sila po ay magkakasama and ano po sabi dito? Pumasok po ang Panginoon. Ano po? So actually, mababasa po natin to sa ibang synoptic gospels. Ito pong account na ito. Sa Matthew, sa Mark, mababasa po natin yan. So meron po doon nagsabi na, pumasok ang Panginoon at He said, "Peace be to you." So may inyo ang kapayapaan. So nagulantang sila. At ang unang akala nila, sabi dito, sila'y nakakita ng Espiritu. And He said to them, "Why are you troubled? And why do doubts arise in your hearts?" Bakit may pag-aalinlangan pa rin sa inyong mga puso? "See my hands and my feet. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa." So doon sa Book of John, makikita naman natin doon si Tomas. Dahil nung una, nung first meeting po nila, so sinabi lang po sa kanya na nagpakita ang Panginoon, pero hindi siya agad naniwala. Kung hindi ko mahahawakan ang mga sugat niya sa kanyang kamay at sa kanyang mga kamay, tagiliran, hindi ako maniniwala. Yan. Fake news yan. So para kay Tomas, ano po? Kasi wala siya eh. Nung unang first meeting ng mga apostles, nagpakita ang Panginoon. So nung second meeting, so nandun na si Tomas, nagpakita ang Panginoon. O Tomas, kita mo ang aking mga sugat, hawakan mo. At nung hinawakan ni Tomas, siya'y napasigaw, "Panginoon ko at Diyos ko, my Lord and my God." Okay? So hindi po ibig sabihin na nung nagbitaw ho siya ng ganung salita is just only an outburst of emotion, may nagsabing nadulas. Ano po? Hindi po ito. But mamaya malalaman po natin. Ano ho? So, again, sa Luke 24 makikita po natin, the apostles were still in disbelief for joy and marveled for Christ's appearance with a human body. Ano po? Dala pa rin niya yung kanyang katawan. Bagamat siya ho ay namatay sa kanyang pagiging tao, muli siyang nabuhay sa kanyang pagiging tao. That's why we call it bodily resurrection.
So baka may mga nag-iisip pa sa atin na ang resurrection is pertaining sa kanyang pagka-Diyos. No. Ano po? Because this is outside of God sa kanyang pagka-Diyos. Never po na ang Diyos ay nalupig ng kamatayan. Ano po? Kaya dito, sabi dito, is bodily resurrection. So, Thomas shouted, or Thomas replied, "My Lord and my God." 1 Corinthians 15:4-8, makikita din po natin that many people witnessed the sabi doon, resurrection, appearance of Christ. 1 Corinthians 15:4-8, Christ was raised on the third day in accordance with the scriptures, and that he appeared to Cephas, then to the 12, then he appeared to more than 500 brothers at one time, most of whom are still alive. Hindi, pagtanong ninyo, nung panahon ni Paul, nung nisulat niya ito, may mga buhay pa dun sa 500. Tanongin ninyo kung totoo o hindi. Di ba? So sabi dito, most of whom are still alive, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all the apostles, and last of all, as to one untimely born, he appeared also to me. Isipin ho natin ito, mga kapatid. Kung hindi totoo ang resurrection, there will be no conversion doon sa mga kapatid ng Panginoong Hesus sa laman. Di ba? For example, si James, sumulat ho ng Book of James. So, bakit siya na-convert? Because of the resurrection. Kung hindi totoong resurrection, walang Book of James. walang introduction dun sa James 1:1 na sabi niya, a servant of God and of the Lord Jesus Christ. Hindi niya ipapakilala ang kanyang sarili bilang lingkod ng Panginoong Hesus, bagamat ito'y kapatid niya sa laman. Kung hindi dahil ginamit ng Diyos ang pangyayari tungkol sa pagkabuhay muli ni Kristo. Kasi kung titingnan po natin, before He died, ang Panginoon, wala sa mga kapatid niya ang naniniwala sa Kanya. But nung siya'y nabuhay muli, so it's about time, na na-convert po si Santiago. Okay? So, if the bodily resurrection is a hoax, wala pong conversion kay Santiago. Wala ding Apostle Peter 2.0. Hindi ho magbabalik si Apostle Peter sa pagiging apostol. Kasi, bumalik na siya sa pangingisda nung namatay po ang Panginoon. But kinumission ulit siya ng Panginoon. Kaya, meron pong Book of Acts. Nakita po natin ang ministry ni Apostle Peter. Kung gaano siya kasidhi na i-share po ang gospel ng Panginoong Hesus. So, walang Apostle Peter 2.0 kung hindi totoo ang resurrection. Okay? If there's no resurrection, there will be no Apostle Paul at the road to Damascus. There will be no Acts chapter 9. Siya'y mananatiling isang kriminal. Siya'y mananatiling isang persecutor ng mga Kristiyano. Patuloy siyang naghahasik ng lagim sa mga Kristiyano. At lalabas ho na ang kasulatan ay hindi infallible. O hindi ka panipaniwala. That's why, nasabi po doon sa 1 Corinthians 15, we are of all people most to be pitied kung hindi totoo ang resurrection. Bakit kayo naniniwala dyan sa muling pagkabuhay? So, actually, yan po ay Sadducees. So, mga Sadduceo po, ang isa sa mga kilalang grupo na hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. So, kaya meron pong account na nag-o-oppose or dumedepensa patungkol po sa pagkabuhay muli. So, we are of all people most to be pitied if there is no resurrection of the dead, but in fact, Christ has been raised from the dead,
the first fruits of those who have fallen asleep. So this is 1 Corinthians 15:19 and 20. Kaya isa din sa ating pinagdiriwang, pinaguhugutan ng ating galak sa pagdiriwang ngayong panahong ito, ang pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus. In fact, katotohanan, hindi po ito chismis. Hindi ito, kumbaga, nasagap lang natin sa isang tao na hindi naman reliable. Ito ho ay kapahayagan ng Diyos. Kapahayagan po ng Biblia. And this is the Word of God. Salita po ng Panginoon. Hindi po ito nagsisinungaling. Titus chapter 1 verse 2. Okay? Kaya wala tayong pag-aalinlangan at wala tayong agam-agam sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Remember, this is one of the fundamentals, pillars ng ating pananampalataya. Kapag naiwan ho or nabawasan po ng isang haligi itong ating pananampalataya, Christian faith, katulad po ng bodily resurrection. So, ano pong mangyayari sa atin? Kaya, we believe in the resurrection of Christ. And we celebrate for the resurrection of Christ. Amen po? Pinagdiriwang din natin ang pagkabuhay ng Panginoon. So not only the birth as the starting point ng kanyang ministry, ng kanyang duty or work bilang anak, ano po, sa ating katubusan. Meron pa ho itong kasunod. At ito yung tinatawag po nating muling pagkabuhay. Ikalawa po, we should celebrate resurrection for it displays the absolute power of God over sin and death. Kaya, i-specify po ang resurrection as the bodily resurrection. Para patunayan po na ang Diyos kailanman ay hindi nalupig ng kamatayan. Ano po? Ng kamatayan at ng kasalanan. Death is swallowed up in victory. O death, where is your victory? O death, where is your sting? Kamatayan, nasaan ang iyong tagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibok? Nasaan ang iyong kamandag? Sapagkat, sabi dito, death is swallowed up in victory. Nilamon ng tagumpay ang kamatayan. The sting of death is sin, and the power of sin is the law, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Thus, we celebrate. Kaya magdiwang tayo kasi nasa atin ang tagumpay, mga kapatid. Pinagtagumpayan ni Kristo ang kamatayan sa krus sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Okay? He conquered the grave, thus we hope for our future resurrection. Meron din pong pagkabuhay muli na naghihintay sa atin. Kaya sabi po dun sa binasa natin kanina, ang kamatayan ni Kristo o muling pagkabuhay ni Kristo ay tinatawag nating first fruit. Okay? First fruit. Kung binasa po natin kanina, di ba? Of those who have fallen asleep. So sa mga nauna sa atin, ang pagkabuhay ni Kristo ang nagsisilbing first fruit. That's why we hope na darating din ito para sa atin. Meron pong resurrection of the dead, mga kapatid. But the resurrection here is from corruptible into an incorruptible one. From perishable into an imperishable one. So we hope for our future resurrection. Our perishable bodies will be changed into an imperishable one, not subject to sin, disease, or anxiety. Dahil sa tagumpay ng Diyos sa kasalan at kamatayan, may katawang naghihintay sa atin na hindi nagkakasala.
We struggle right now sa ating sarili, sa ating mga infirmities, sa ating mga kung ano mang meron po sa atin na nagsisilbing kahinaan natin. Di ba? We're sorry for that sa harapan po ng Panginoon. But we hope na merong katawan na naghihintay sa atin na hindi nagkakasala, hindi nagkakasakit, at hindi nababalisa. Mga kapatid, nais na po ba natin na mapasa atin ang katawang ito? In God's time. Di ba? Sa panahon at kalooban ng Diyos. Sapagkat kung ang pag-uusapan ho ay yung struggle po natin, ay bakit pa natin patatagalin pa? Pero ang Diyos pa rin ang masusunod. Ano po? Ang Panginoon pa rin pong masusunod kung kailan ito ipagkakaloob niya sa atin. At kung hindi pa ito natin panahon, may dahilan din ang Diyos. At ang dahilan ng Panginoon is upang ipaunawa sa atin na dapat nating iwanan ito. Dapat nating talikdan ito. Binigyan tayo ng bagong pagkatao. Okay? So, remember the power of God to give life. So, alalahanin natin yung kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay buhay. We hope for the future resurrection and we believe sa mga taong hanggang ngayon ay hindi pa nakakilala sa Diyos na sila'y bibigyan din ng buhay ng Panginoon kung sila'y mananampalataya sa kanyang bugtong na anak. Kaya hindi ito pagtatangi para sa atin. Ang pagsa-celebrate natin ay huwag nating haluan ng pagtatangi. Ano po? Since ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat, sinishare din po natin ang celebration na ito sa mga tao na wala pa sa Panginoon. Again, let us celebrate in proportion po sa tunay na mensahe po ng Kapaskuhan at ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Sino mang mananampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, sabi dito, yet shall he live. Siya'y mabubuhay pa rin. At ang sino mang mabubuhay at mananampalataya sa akin, ay hindi na muling mamamatay. Matalahingaga sa unang pandinig. Pero ang tinutukoy po ng Panginoong Hesus dito, He is God. Siya'y Diyos na buhay at siya din ang Diyos na nagbibigay buhay. At ang sino mang mananampalataya sa Kanya at bigyan niya ng buhay, hindi na muling mamamatay. So, hindi po ito katulad nung kay Lazaro, na siya nabuhay muli, physically, but eventually namatay din sa kanyang physical na katawan. But, spiritually, kapag mananampalataya ka sa Panginoon, ibubuhayin mula sa pagiging patay at hindi na muling mamamatay sa espiritu. Bagamat ang katawan natin ay babalik sa lupa. Okay? Kaya, again, sabi dyan, we should celebrate the resurrection because it displays the absolute power of God over sin and death. Ito'y pagkilala natin sa sukdulan. Ano po? Kumbaga, perfect. Walang katulad na kapangyarihan ng Diyos sa kanyang paglupig sa kamatayan. Okay? So that is number 2. And number 3, pangatlo po, we should celebrate the resurrection, for by doing it, we are reminded to worship and serve Him with a steadfast hope. Sa paglilingkod natin sa Diyos, sa pamamagitan po ng ating pag-alala sa Kanyang muling pagkabuhay, as well as sa Kanyang kapanganakan, pinaalalahanan tayong sumamba at maglingkod sa Kanya ng may pag-asang hindi natitinag. Hindi nagmamaliw. Hindi napupudpod.
hindi na uuga. Ito ang pag-asa ng isang Kristiyano, mga kapatid. Kaya, ang kagalakan ba natin, mga kapatid, ay hindi na uuga sa mga oras na ito. Kahit ang mga ngipin ho natin, ano ho, sa ibang, at sometimes, ano po, nakakaramdam ho tayo ng pag-uga dahil doon sa pag-edad. O, di kaya'y bulok na. Pero ang pananampalataya ng isang tunay na lingkod ng Diyos ay hindi napupudpod o hindi nauuga. Okay? So, we should celebrate again the resurrection, for by doing it, we are reminded to worship and serve Him. Yung statement po ni Tomas, sabi niya, "My Lord and my God," this is not only an outburst of joy and amazement. Hindi ba ibig sabihin na dulas si Tomas kaya sinabi, "My Lord and my God"? He said, "My Lord and my God," because that is also a worship statement. Okay? Ito ho ay isang pangungusap ng pagsamba rin sa Diyos. Nakita po ba natin halos lahat ng accounts, almost all of the accounts about the resurrection of Christ, nung nakita ho siya, sila ho lahat ay nagpatirapa at sila'y sumamba? Okay? Dahil nakilala nila ang Panginoong Jesus. So sila'y sumamba sa Panginoon. Ano po? That's why we are called to worship. If we celebrate Christ in His resurrection and even in His birth, sa kanyang kapanganakan, nananawagan ito ng pagsamba. Kagaya ng pagsamba ng mga anghel nung gabing ipinanganak ang Panginoon. Ito rin ang panawagan sa atin ng banal na kasulatan. Sambahin natin siya. Hindi yung babanggitin lang natin ang pangalang Jesus. Okay? So, to remember His resurrection is to worship Christ as who He is, that He is God worthy of our praise and adoration. And since He is the one as the object of our worship, He deserves our service. Sabi nga, give of your best to the Master. Yung pinaka dapat nating ibigay na paglilingkod sa Diyos, ibigay natin sa Kanya. Deserve ng Panginoong Jesus na paglingkuran natin siya. Because nung panahon, sa itinakdang panahon ng Panginoon, siya ho'y naging lingkod. Nagpakababa. At ito ang ating halimbawa. So He deserves our faithful service. That's why 1 Corinthians 15:58, so paano po nag-conclude yun pong chapter? Ano po sabi? Therefore, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Kailangan sa isipan natin, sa paggawa natin, sa paglilingkod natin, nandoon agad yung mindset na lahat ng ating ginagawa ay hindi mauuwi sa wala. Sapagkat, ano sabi dito? In the Lord, your labor in the Lord is not in vain. Not the labor in your own for the Lord, so that is religion, but your labor in the Lord. Ginagawa mo ito as a result ng iyong pagkakilala sa Diyos. Kung gaano ka namamangha sa kaligtasan na ibinibigay ng Panginoon o binigay ng Panginoon sa iyo. So, as a result, kumbaga, binabalik natin ng may steadfast. Ano sabi dito? Steadfast and immovable and always abounding work. Paglilingkod sa Diyos. Kaya sana sa pagtakbo ng panahon, mas maging masigasig ang bawat isa sa atin. Mas maging energetic tayo na maglingkod sa Diyos. Hindi yung dahil parang katawan natin, ano? So pagka tumatanda,
Talagang mas dumadami po yung ating sakit. Mas dumadami yung dahilan natin para hindi makagawa. Pero when it comes sa ating espiritu, kahit mahina ang ating katawan, nandun pa rin yung ating lakas, tikas, para maglingkod sa Panginoon. Okay? Kaya be steadfast and immovable and always abounding in the work of the Lord. So, let us serve Him with a festivity of heart and with our hands wide open to show His example of genuine love and humility. Isang paraan din ng pagpapakita ng ating pagdiriwang sa muling pagkabuhay at kapanganakan ng Panginoong Hesus ay ang pagpapadama ng tunay na pag-ibig at kababaang loob sa mga tao. Kaya, again, brothers and sisters, tayo ba'y nagdiriwang sa mga oras na ito? So we defined it. Let us define our celebration by serving. Serving others. By doing our best, sabi dito, yung paglilingkod natin para sa Panginoon. Yung akma na paglilingkod na dapat nating ibigay sa Panginoon. Kaya huwag tayong attend, sana, na hindi ho filled ang ating puso ng galak. Bagamat sa ating pagiging tao, may pagkakataon pong ganun, pero it somehow affects our focus sa atin pong gawain, sa atin pong pag-attend. Ipinapaalala po sa atin ng banal na kasulatan. Marami tayong dahilan para matuwa. Maraming dahilan para tayo po'y magsaya sa ating katayuan ngayon bilang Kristiyano. Because the Christ that we worship, ang Kristong ating sinasamba, ang Kristong ating pinaglilingkuran, ay nagkatawang tao at muling nabuhay. Amen? Siya ay Diyos na muling nabuhay. Ang Panginoong Hesus na muling nabuhay. So, are you filled with joy that Christ rose again? Puspos ba ng galak ang ating mga puso ngayon dahil muling nabuhay si Kristo? At ito din ang kaparehong kagalakan na meron tayo ngayong Pasko. Dahil ang kagalakang ito'y buhat sa langit. Hindi ito kagalakang panlupa. Okay? So that is the second point. Ano po? The resurrection of Christ. Hindi na natin kailangang pahintayin pa ang susunod na 3 buwan o 4 na buwan para ipagdiwang ho ang pagkabuhay muli ni Kristo. Para matuwa ulit tayo. At hindi natin kailangang maghintay pa ng susunod na Pasko para matuwa ulit tayo. Di ba? Ang tagal naman ng Pasko. Kristiyano tayo. Hihintayin natin Pasko para mas sumayasaya ang ating worship, ang ating gawain, kasi may Christmas fellowship. Ganun ba? Ganun ba yon? Of course not. Kaya iluklok natin ang Panginoong Hesus sa gitna ng ating pagdiriwang. Ang mga mahalagang pangyayari sa kasaysayan, ang patuloy po na paghugutan natin ng kagalakan sa pagdiriwang natin sa panahong ito. That's why He is our greatest joy. Amen? Siya ang ating sabi nga, dakila sa lahat ng kagalakan po natin. So next, number 3, so next Sunday po ito kalooban ng Panginoon, His intercession is our joy. Ang kanyang pamamagitan ay dahilan din para tayo po ay magalak sa panahon pong ito. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Diyos, sa iyong salita. Maraming salamat, O Diyos, sa mga katotohanan na amin pong narinig. Unang-una, ikaw po ay nagbigay ng kaloob na kaligtasan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus na nagkatawang tao. At ang Panginoong Hesus na iyo pong kaloob ay nabuhay muli. Pinagtagumpayan ang kasalanan at ang kamatayan. Siyang taglay din po namin sa mga oras na ito. Salamat, O Diyos, sa tagumpay na ito. Salamat po sa katuwaan at kagalakang hatid ng mga katotohanan ito.
At patuloy itong pumailan lang, O Diyos, sa amin pong buhay. Manguna ang kagalakang ito sa bawat bahagi ng aming buhay. Kung paano po kami haharap sa marami pang pagsubok at suliranin, ito po ang managuli sa amin. Walang dahilan para kami manlupaypay panghabang panahon, kundi panghabang panahon kaming magalak sapagkat nasa amin ang iyo pong presensya. Kaya salamat pong muli sa iyo po ang kapurihan sa lahat ng ito. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.